Gusto ko lang basahin sa inyo yung biography ng Lolo. Lolo Enrico, o mas kilalang Rico, de Bacay. Ang aking lolo, Tatay Rico, ay pinanganak noong October 24, 1944 sa Barangay Corona, Tingloy, Batangas. Ang kanyang mga magulang ay sina Juan Villanueva Bacay at si Rosalia Corona de Ade. Siya ay panglima sa 8 magkakapatid. Ikinasal siya sa Lula Juanita Manalo Gonsalvo na taga Manalupang, Baon, Batangas. Sila ay binayayaan ng siyam na anak, 30 na mga apo at 4 na apo sa tuhod. Si Lolo Rico ay naging negosyante sa pagtitinda ng mga damit at iba pa sa Palawan. Hanggang mauso ang pag-abroad noong 80s sa CDCP. Nag-abroad noong 80s. Nagtrabaho siya sa Iraq noong 2 taon pagkatapos lumipat siya sa Saipan, Guam. Siya ay napakasipag na tao. Nagsaka, nagtrabaho sa CDCP na naging kinok dito sa may San Miguel, Bolo, Batangas, Bawan upang maitaguyod lang ang kanyang pamilya. Dati ring mag-inom ng alak ang tatay. Ngunit nagbago noong nakilala niya ang Panginoong Yesus. Hindi siya perpektong tao, subalit inalaga niya ang kanyang tiwala sa Panginoon. Mga alala ng tatay ng Lolo Rico ay mananatili sa aming puso sa habang panahon na kami nabubuhay. At may dagdag ko lang, Lolo Rico ay napakabait. Nalulo sa aming mga apo niya. Sa tuwing magkakasama kami, tuwan-tuwa lagi yung napanood kami. Mga alalang nabuo, nakasama siya. Ay mananatili sa aming mga apo niya. Napakabuti niyang lolo sa amin. Di namin dinasaan. Di namin inakaalam. Lo, alam namin nasa heaven na kayo kasama ni Lord. Alam namin tumanggap kayo sa Kanya. Maraming salamat. Mahal na mahal ka namin. Hanggang sa muli, Lo. Hapon po sa ating lahat. On behalf po ng Bawan Bible Mission Church, kami po ay nagpapahatid ng aming taus-pusong pakikiramay sa mga naiwan ng Tatay Rico sa 9 na mga anak at 34 na mga apo, maging sa iba pang mga kapamilya, kamag-anak, mga manugang, at iba pang mga mahal sa buhay na nandito. Mga kaibigan, mga kabarangay, kami po ay kasama ninyo ng buong pamilya sa paghingi ng tulong sa Diyos, pag-asa ng kaaliwan, katatagan at kapayapaan sa ganitong mga pagkakataon. Kami pong lahat ay nabigla nung marinig namin yung malungkot na balita sapagkat yung po'y araw ng linggo. At si Pastor Arnold po, ang aming kasalukuyang district minister ng pong grupo ng mga churches po sa aming distrito dito po sa Batangas. At siya po ay nasa isang iglesia at galing sa isang pagtitipon na masaya, anibersaryo. Subalit nabasa ko yung text message or chat sa messenger na si tatay ay pumanaw na. At ako po ay nagulat. Bagamat alam ko po na siya ay mayroon pong kondisyon sa kanyang puso, subalit sa amin niyang pagkwentuhan ni Pastor Arnold ay
Si tatay naman ay tuwing makakaramdam ng discomfort sa kanyang katawan, ay kaagad nagsasabi. Gusto niya agad maagapan kung ano man yung kanyang dinadalang karamdaman sa kanyang katawan. Subalit yun nga po, at hindi alam ng pamilya na ang kanila palang tatay ay pumanaw na sapagkat siya po ay pumanaw sa panahon na siya ay nasa loob ng banyo at nalibig. Ako po ay personal na na-tour na Irina, pastor sa lugar na yun, at nakita ko na talagang hindi nyo mapapansin na pumanaw na kasi nasa loob siya ng CR. But nakita lamang, napansin lamang na hindi na siya mag-respond. So, nakakabigla ang ganito pong mga pangyayari. At bukod po sa ito'y nakakabigla, ito po'y nakakalungkot. Bakit? Sapagkat hindi na po nagkaroon ng chance marahil ang pamilya na talagang magpaalam sa isa't isa. Alam niyo po yun. Ramdam na ramdam ko po nung sinabi yun ni Pastor sa akin nung kami nag-uusap. Unlike yung iba na pag nakakaramdam na, alam niyo yung nagbibili na, alam niyo yung nagsasabi ng mga anak, ito ha, ganito, ganyan. So parang nararamdaman ko na ang aming magulang ay magpapaalam na. Plus the fact pa na si Inay Nita, at ang iba pang mga anak ay malayo. Kumbaga, hindi rin nila akalain na sa ganitong punto ng buhay, siya ay pipili na sa Panginoon. Pero mga minamahal, yan po ang realidad ng buhay. Mamaya, may gusto pong ibahagi doon. Pero ito pong isang bagay na aking tiniyak. Kumusta si Tate Rico? Talaga bang siya ay malinaw na sumampalataya sa Panginoong Hesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas? Narinig po natin ang kanyang talambuhay na binasa sa kanyang mga apo, at sa kabila ng ating pagdurusa, tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos. Alam niyo po, may kasabihan na ganito. Pag ipinanganak daw ang isang tao, yung bata ay umiiyak, subalit ang lahat na nasa paligid niya ay nagsasaya. Subalit pag pumanaw daw ang isang tao, yun daw pong tao, ay yung mga nasa paligid niya ay lumuluha, umiiyak. Subalit yung taong yun ay nagsasaya. Ngunit, hindi po yung totoo sa lahat. Sapagkat magkakaroon lamang ng kasiyahan sa kabilang buhay kung yung pumanaw ay tunay na sumasampalataya sa Panginoong Hesus nung siya'y nabubuhay pa. Hindi yung meron siyang relihiyon, hindi yung siya ay mabuting tao, okay, maganda kung maging mabuting tao, pero yung pong personal na talagang pagtitiwala kay Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas, yung po yung napakahalaga. At nais ko po yung banggitin sa atin sapagkat sa kabila ng ating hong pagtitiis o sa ating pagdadalamhati, sa ating kalungkutan, sa mga sandaling ito, ay tayo po ay mayroong kapanatagan. Sapagkat ayon po sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, talatang 13, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. So you will not grieve without hope. Ibig sabihin po, may mga taong nagdadalamhati at walang pag-asa. Pero sabi ni Pablo, ang ayaw kong mangyari ay kayo magdalamhati nang walang pag-asa. Ano ba yung pag-asa na yon? Ibig sabihin yung pag-asa kung nasaan ang kailang mga mahal sa buhay. Kasi si Pablo po ay hindi na po talaga siya nakapag-stay sa Thessalonica at kailangan niyang umalis dahil sa ilang kaguluhang nangyari doon. So hindi na niya naituro yung bagay na ito patungkol sa kalagayan ng mga namatay na kaya't sinulatan na lamang niya ang mga taga-Thessalonica at isa po ito sa kanyang binigyang diin. Kaya nga po doon sa chapter 4, sa dulo ng Kapitulo 4, sabi din niya, kaya nga palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Kasi nag-iisip sila, nasa na yung aming mga mahal sa buhay na pumanaw? Marami po tayong opinion, tama? Kung nasasaan sila. May opinion po na andyan lang sila sa paligid, at after 40 days, saka sila ay pipiling sa Panginoon. But siguro ipinattern yun doon si Jesus ay 40 days na nagstay muna dito. Pero napakaino po ng salita ng Diyos na itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos ay paghuhukom. Sabi din po sa Biblia, sabi ni Pablo, yung sumulat din po nito, is to be absent from the body, immediately is to be present
with the Lord. Pero po, binanggit ko kanina, hindi po yung for all. Yung po'y para lang sa namatay na sumasampalataya kay Jesus Christ. Kaya bagamat tayo po'y nalulungkot, tayo giliw na giliw sa Tatay Rico, tayo nagdadalamhati sa ating kalooban. Subalit yung pong namatay, sa disembodied state, ibig sabihin, wala siyang katawan ngayon, siya'y kaluluwa, subalit siya ay kinakalinga ng ating Panginoon. At I believe na consciously, dahil sa kanyang pagsampalataya sa Panginoon, tayo may pag-asa na siya ay nasa piling ng Panginoon at consciously nararanasan niya po ang pagpupok sa kanya ng Panginoon. Kaya nasa maganda siyang kalagayan. Kaya alam niyo po mga minamahal, hindi po lahat ng namatay ay namayapa. Kasi sa Biblia po may makikita tayong mga kwento dyan, o isang kwento dyan na mayroon pong namatay. Ang isa po ay nasa piling ni Abraham at yung namang isa ay nasa lugar ng pagkukusa. Kaya sa kabila po ng ating kalungkutan dahil sa pagsampalatayang iyon at nagkaroon, sabi nga ni Pastor, ng pagbabago, transformation sa kanyang buhay. Hindi siya perfecto. Kasama po akong nangangaral sa inyo. Pero sa biyaya ng Diyos ay binabago at patuloy pang babaguhin ng ating Panginoon. Tayo po sandaling manalangin. Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, sa hapon pong ito, sa gitna ng aming kalungkutan, lalong higit sa mga mahal sa buhay, Lord, ito po yung mga sitwasyon sa buhay na kung maaari lang namin lampasan o talunan o hindi daanan, ay pwede po namin siguro sabihin, Lord, hindi nawa ito mangyayari. But Lord, this is a reality of life. This is true to everyone, Panginoon. Ang death po, Panginoon Diyos, is an inevitable thing sa aming buhay. And it brings sorrow, it brings grief, Panginoon Diyos. But we thank you because kapag na kay Kristo, may ibang perspektibo sa ganitong mga sitwasyon. At ang kalungkutan ay hindi panghabang panahon. At ang pag-asa ay laging sariwa dahil sa nakasaad sa inyong mga katotohanan. Kaya nga po sabi ni Pablo, pag-aliwang kayo sa pamamagitan ng mga salitang ito. Ito po, Panginoon, ang inyong mga salita, ang greatest source of comfort sa amin. Yes, mahalaga po ang presensya ng bawat isa. Subalit ang assurance from your word na ang aming mga mahal sa buhay na sumampalataya sa inyo ay may buhay na walang hanggan. At silang sumampalataya sa inyo ay nasa inyong piling. Yun po ang pinaka magandang word of encouragement para po sa amin. Kapag kami umiiyak, nalulungkot, ang pumanaw na sumampalataya kay Kristo ay more alive than before again. We praise you. And also we thank you because time will come that you will resurrect those who believed in you, Panginoon Diyos. Bubuhayin muli ang mga patay at kaming nabubuhay pa, kumadatan niyo po kaming buhay, isasama sa papuri. We will all be changed at isasama sa papuri. Makakapiling namin kayo ng pangwalang. Nawa po yung mga salitang aking ipapahayag sa maikling panahon ay magdulot ng pag-asa at tamang perspektibo sa buhay sa aming lahat. Ito po yung aming panalangin in Jesus' name. Amen and amen. So yun po ang assurance na meron tayo sa Panginoon. At ngayon naman po gusto ko pong makausap ang bawat isa dito sa atin na tayo nabubuhay pa. Ito po isang napakalaking pribilehiyo po sa akin. At ito po yung mga okasyon na hindi ko po talaga pinalalampas mga kapatid, mga kaibigan. Sapagkat tunay po na ang buhay natin ay hindi po natin hawak. Kaya po, ito po ang best way po siguro para po makatulong sa mga tao. Yung i-prepare, gamit ang salita ng Diyos, ang bawat isa for eternity. At taas ko po ang basahin sa inyo ay ang sandali natin pag-usapan at pagbulay-bulayan ay ito pong Santiago Kapitulo 4, mga talatang 13 hanggang 16. By the way, ako po pala si Pastor Winner de los Reyes, isa po sa mga lingkod ng Diyos, ito po sa Bawan Bible Mission. Sabi po dito, makinig kayo sa akin, kayong nagsasabi, ngayon o bukas, ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan at isang taon kaming mananatili roon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Ni hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo
sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo'y parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip ay sabihin ninyo, kung loloobin ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon. Ngunit kayo'y nagmamalaki at nagmamayabang at iyan ay masama. Okay. So, dito po ay, kumbaga, ay nirebuke ni Apostol James, Santiago. Yun hong mga tao, sabihin na natin, maaari sila yung mga manampalataya o dumadalo doon sa kalipunan ng mga manampalataya, ng mga merchants, mga businessman. Sila po ay masyadong, masyado silang enthusiastic, sa pagpupundar ng negosyo, sa pagkita ng pera. At ang problema po ay hindi naman ho yung magplano, na bukas, makalawa, kami ipupunta doon. Maganda po nagpaplano, hindi po laban ang Biblia sa pagpaplano. Pero sabi lang ng Lord, commit your plans unto the Lord. Kailangan natin talaga itong pagkatiwala sa Kanya. Hindi po ang issue dito ay yung pagpaplano. Ang issue po dito ay yung attitude ng puso. Ang ina-address po talaga dito ni Santiago ay yung kapalaluan, yung pagmamalaki. Okay, kaya nga po ang title nito sa Tagalog translation is Huwag Magmalaki. So meron lang po akong tatlong bagay na gusto ko pong i-share sa atin. Tatlong katotohanan, buhat po sa salitang ito na sana po makatulong din sa atin na mag-evaluate ng ating pong buhay. Alam niyo po, sabi ng isang matalinong tao, isang philosopher by the name of Socrates, an unexamined life is not worth living. Ang buhay na hindi sinusuri ay isang buhay na hindi kaaya-ayang ipamuhay. Alam niyo po, ang galing natin magsuri sa buhay ng iba. Ang galing natin. Pag may gusto, alam niyo, ang masarap na topic may sa atin yung ating kapitbahay. Yung ating mga lingkod bayan, marahil, o yung iba pang mga tao. We want to criticize a lot of people, but we fail to look at our own lives and examine, kumusta ba ako? Kumusta ang aking pamumuhay? Kumusta ang aking paggamit sa nag-iisang buhay? Alam niyo po, meron po kaming member dito na siya ay na-aksidente. Buti na lang siya ay nakasurvive. At ang sabi niya, Pastor, salamat sa Panginoon, pangalawang buhay ko na ito. Sabi ko po, alam mo, kapatid, hindi pangalawang buhay. Isa lang ang buhay. Pangalawang pagkakataon. Kasi isa lang po talaga ang buhay. At the Lord is giving us chances. Pero alam niyo po natin papalampasin yung mga chances na binibigay sa atin ng Panginoon. Bakit po? Kasi may tatlo pong katotohanan. Una po, katotohanan, life is uncertain. Ang buhay po ay walang atiyakan. Ano pong sabi dito? Makinig kayo sa akin, kayo nagsasabi ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganong bayan at isang taong kaming mananatili roon. Ang ganda may plano. Maganda naman ang layunin. Sila ay mangangalakal at kikita ng malaki. Pero ito po ang sabi sa verse 14, hindi nga ninyo alam kung ano ang mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Wala po sa hinagap ng pamilya. Tama na si tatay nung linggong yun, katapusan na ng kanyang buhay. Sabi ko nga po sa inyo, lagi siyang gusto nagpapa-check up, pinapagamot. Actually, sabi ko nga, medyo unique yun, kasi normally ang mga senior ay nagtitiis na lang, dahil ayaw nila makakaabala. Pero syempre, concerned siya sa katawan niya. Gusto niya laging nasa maayos na kalagayan, si tatay dito. Pero hindi po natin akalain na sa araw na yon magtatapos ang kanyang buhay. Alam niyo po, okay po magplano, okay magbalak, pero tatandaan niyo po, wala pong katiyakan ang buhay. Pangalawa pong katiyakan. Patalawa pong katotohanan. Life is short. Hindi lang po life is uncertain. Pangalawa, life is short. Sabi po dito, ang buhay ninyo'y parang usok lamang. Sandaling lumilitaw at agad nawawala. Si tatay po ay 80 years old. Turning 81 sana this year. August, malapit-lapit na. Pero sa totoo po, alam niyo po, sabi po sa Bible, teach us to number our days so that we may gain a heart of wisdom. Dapat daw po tayo magbilang ng ating mga araw. O siguro, mahirap pag-araw, yung taon na lang,
Alam niyo po ba ang lifespan ng tao? 70 years. Sabi po sa Biblia. At pag malakas pa, 80. Kaya po, napakapalad po ng tatay. Umabot po siya sa 80. Alam niyo po yan sa panahong yan, ano? Ako nga po ay maraming na rin nararamdaman sa katawan. Kailangan na rin talagang ingatan ang katawan sapagkat talaga pong tayo lang naman lahat ay papunta doon. Hindi lang natin alam kung kailan. Pero ang katotohanan pa rin, yan ay 80. Nung isang araw naman po, isa naming member dito, yung kaniyang senior na si tatay, naming member, ang kanyang magulang ay namatay at the age of 103. Hindi ako nakahamad. Pumigit lang, hindi na nagising yata. Ano? So, hindi po natin hawak ang ating buhay. Pero kung pinakita din sa sementeryo, halimbawa lang po, June 1, 1994, birth, death, June 2, 1994. Isang araw lang na buhay. Sabi, sanggol po yun. Ano? Hindi natin talaga unawa ang kaisipan ng Diyos. Pero tanggapin po natin ang katotohanan na ang nagbigay ng buhay ay pwedeng bumawi nito anytime, any day, any hour. At wala pong notice. Walang notice from heaven. Okay, you only have 5 days to live. Sana nga may ganun no? Pero kahit hindi tayo sigurado sa ating buhay. By the way, may isa lang po akong ipa-flash na picture sa inyo. Nandiyan ba si Kuya? Sige, later na. So, ano po ba ang perspective natin doon sa ating buhay? Minsan ang ating pong buhay, ang isip natin ay, ang oras natin ay parang ganito, clockwise, umiikot ganyan. Yan, thank you. So, ito po yung hourglass. Mas maganda po na tingnan natin ang ating buhay in that perspective. Ika po, nakita naman po siguro lahat tayo niya ng actual. So parang ating buhay ay unti-unting nauubos. Kaya nga po minsan, yung pong aking tiyo nag-birthday at pinag-pray ko yan. Sabi ko, Lord, salamat po at nadagdagan na naman ng 1 taon ng buhay niya. Sabi po nung tiyo ko din pastor, sa totoo, nabawasan. Ang point is, pagdating ko sa termination ng buhay, nabawasan kasi lumapit na para bang gano'n. Sa ganong perspective. Alam niyo po, pag hindi po tayo gano'n mag-isip, nagiging po tayo, relax. Napapalampas natin ang mga sandali. Alam niyo po, ang isa po nating kalaban ay itong hawak kong ito, itong cellphone. Nauubos ang ating panahon sa maraming mga bagay. Kumbaga ay, tayo ay minsan naaalipin pa ng ilang mga bagay sa ating buhay. At talaga maraming mga oras, sandali na nasasayang. Gayong ang katotohanan ay napakaikli ng buhay. Alam niyo po, nung ito ko nga ay ma-share din dito sa church, ako po ay lalo ding naging maingat sa aking pamumuhay. Kasi hindi ko pwedeng sabihin, dahil ako po ay ako 42 years po. Hindi ko po alam kung hanggang kaya ng buhay ko dito. Pero sabi ko, Panginoon, hanggat ako'y binibigyan niyo ng hininga, ako po'y maglilingkod sa inyo. Because that is the purpose of my life. At ang purpose po ng Diyos, kumbaga talaga, ang kanyang intended purpose sa atin is that all of us would glorify Him and enjoy Him forever. Mag-glorify ang Panginoon sa ating buhay at ma-enjoy natin talaga ang ating pong Panginoon. Okay. So life is short. Napakaikli po ng buhay. Kaya sabi sa Biblia, teach us to number our days. Pangatlong katotohanan, ito po yung huli. Life is best when lived in accordance to the will of God. Alam po ang pinakamagandang buhay. Alam niyo po kung anong pinakamagandang buhay? Hindi po yung nasa iyo na ang lahat. Akala niyo ba na pagdami ng resources ay pagsaya ng buhay? Hindi po. Pagdami po yun ng stress. Alam niyo, mapalad po kayo kung ang buhay niyo simple lang, nakapaglakad kayo ng solo, kahit anong oras ng gabi. Pero there are people na hindi nila kaya maglakad ng solo. Bakit? Kasi, minsan may mga bantana sa kanilang buhay dahil sa estado ng kanilang buhay. Di po ba, mga minamahal? Okay? So, ano po yung best life? Hindi po yung marami tayong pera, hindi po about position, hindi about power. Hindi po yun Kasi sabi mismo ni Jesus one's life does not consist in the abundance of his possessions. Sa Tagalog, ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kanyang kayamanan. Hindi po yung best life. Alam po kung anong best life? Yung pinapamuhay mo ito sa kalooban ng Diyos.
nakasubmit ka sa kalooban ng Diyos. Alam niyo po kung bakit? Kasi alam niyo po, in His presence there is fullness of joy, and at your right hand there are pleasures forevermore. Sabi nga po ng salmista. Sabihin, ang buhay na masarap ay yung buhay talaga na talagang tayo ay nasa presensya lagi ng Panginoon. Tayo lumalakad ng ayon sa kalooban ng Panginoon. At ang sabi po dito, sa halip na nito ang inyong sabihin, kung loloobin ng Panginoon. Kami po may kapatiran dito na yan lagi ang kanyang linya. Bawa, Kuya, punta ka naman sa bahay, invite ka din. Sige, pasok, kung loloobin ng Diyos, ako'y makakarating. Bawa, nung siya nag-approve pa. Kailangan alis nyo, kung loloobin pastor ng Diyos ay ganitong petsa. Ang ganda po, parang lang, kumbaga cliche na lang ng marahil, pero totoo po yun, na kung loloobin ng Diyos, ang sabi dito, at mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon. Napakahalaga po mga kapatid na lagi nating ini-evaluate ang ating buhay. Kung tayo ba'y namumuhay sa kalooban ng Diyos. Alam niyo po, iniisip lamang natin, ang hirap naman kasing sumunod sa kalooban ng Diyos. Ang hirap naman ng sumunod, pero sa totoo, mas mahirap po ang sumuway. Kasi talaga pong, ang kautusan ng Diyos, ang Diyos po'y pag-ibig. Ibig sabihin, may binigay siyang utos sa atin. Hindi yung para pahirapan tayo at bigyan ng mga rules ng daming-dami, no. Yung po'y for our protection. Not as a burden to carry, but as a privilege of protection. Para po sa atin yung ikabubuti. Kaya po, alam niyo, ang salita po ng Diyos ay nandyan lang. Siguro po, pag tayo po'y nawala ng cellphone, bibili agad tayo ng cellphone. At wala po kayong Bible, pagbilhin niyo yung cellphone. Kakabili po kayo ng Bible. I mean, napakahalaga po nito. Kami po dito sa church, meron po kami tinatawag na Face the Book Challenge. 1 year na pagbabasa ng Biblia. At araw-araw talagang binabasa. At nakakatulong po yun sa amin. At kami po ay natutulungan mag-evaluate ng aming buhay. Hindi po kami mga perfectong tao. Pero ang Biblia talaga ang nagtuturo sa atin sa perfectong Diyos. Kung anong kanyang kalooban. Okay. Pero gusto ko po dito magtapos. Yes, maganda pong sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero alam niyo po, mahirap pong sumunod sa kalooban ng Diyos kung tayo ay walang relasyon sa Diyos. Imposible po yun. Alam niyo po si Pablo, siya po ay Pariseyo. At Pariseyo po kayo, ibig sabihin, ang banal na kasulatan, particularly yung lumang tipan, yun ay iyong kabisado. At hindi niyang kabisado, sinusunod niya by the letter, kumbaga, talagang faithful siya. Alam niyo, sabi nga niya, pagdating sa kautusan, ako'y walang kapintasan. Siya po ay Pariseyo, aral sa kautusan, pero walang relasyon kay Kristo. Buti na lang, doon sa daan patungong Damasco, personally niyang na-encounter si Jesus Christ. At alam niyo po, ang buhay niya ay was never the same again. Nabago ang kanyang buhay. Dati po siya nag-uusig ng mga tao, at pinapatay niya ang unang Kristiyanong martir sa katauhan ni Esteban, pero after that, siya po ay naging preacher ng mabuting balita. At laging ang tingin niya sa kanyang sarili, ako ang pinakamasama. Bakit? Kasi ako ay nag-usig sa iglesia. O sabi pong iglesia ay sa mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. So na-encounter niya po si Jesus. Si Jesus po hindi doktrina, hindi po siya sekta, hindi po siya relihiyon. Siya po'y person. Person na dapat pong makilala natin upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At dito ko po nais magtapos sa kwento na ito. Ito po ay nasa Biblia din naman. Noong si Jesus po ay napako, meron pong nasa kanan at may nasa kaliwa. Hindi po binanggit sa Biblia kung sino ang nagsabi ng alin at wala din pong pangalan niya sa Bible. Tatawagin na lang natin si Criminal A at si Criminal B. Okay. Sabi po ni Criminal A, kung ikaw ang Mesiyas, iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Okay. Ano sa tingin niyo? Anong basa niyo sa kanyang salita? Yung po ipanghamak. Hinahamak niya sa Jesus. Hindi ikaw ang Mesiyas. Hindi ikaw yung pinadala ng Diyos na magligtas. Ay, nakapako ka. Paano mo kami sarili mo nga, di mo mailigtas. Kami pa. Hindi niya naunawaan na necessary yung pagkabayubay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo sapagkat nakasulat niya po dyan, for His reason I came. Para humalili sa atin doon dahil tayo makasalanan, siya po ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya po ay naging kasalanan. He who knew no sin became sin para tayo ay may harap sa Diyos, para tayo magkaroon ng relasyon sa Diyos. Siya po ang tulay na
nagdugtong muli sa tao at sa Diyos at hindi mapagdudugtong ng sino man, alinman, bagay, ano po, Jesus lamang. Pero pansinin niyo po yung si Criminal P. Sabi po ni Criminal P, ni Criminal A, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Matuwid lamang na tayo parusahan dahil sa ating mga kasalanan. Ano po una niyang ginawa? Pinilala niya. Makikita doon, siya po ay nagsisi sa kanyang kasalanan. Inamin niyang siya'y makasalanan, siya'y nagsisi. Yun po yung repentance. Pagkilala na ako'y makasalanan, wala akong magagawa para iligtas sa aking sarili. At pangalawa po, ang sabi niya, Sus, alalahanin niyo po ako kapag kayo naghahari na. Kung babasahin po natin, if we will read between the lines yung kanyang sinabi, para po sinasabi niya ay, ako'y sumasampalataya sa iyo. Kahit ikay nakapako, ikay mamamatay, ngunit ikay muling mabubuhay. Kasi hindi niya sasabihin niyo kung hindi siya niniwala doon. So siya ay sumampalataya. Kasi po ganito, repentance, ito ang kasalanan, tatalikod, ito po si Jesus, faith, we turn to God. At yan po yung pinangaral ni Pablo, Acts 20:21, repentance towards God and faith in our Lord Jesus Christ. Kasama po yun. Ano po ang sagot agad ni Jesus doon sa tulisan B na yun? Nadala mo sa kaliwa, nasa kanan. Alam po kung anong sabi? Ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. Yung gawin na binyagan pa. Yung gaho ay nakapagpari-membro pa sa isang simbahan. Yung gaho ay nakapagbagong buhay pa. Yung gaho ay nakagawa pa ng mabuti sa kapwa. 6 hours. One Friday, nakabayubay sila doon, no chance. Kumbaga, to make things right, palagay ko, capital punishment. Sa totoo, hinahamak po nila pareho si Jesus kung babatahin nyo sa ibang tala. Pero alam niyo po, ngayon din, isasama ka sa akin pareho. Ganun po, kasagana ang biyaya ng Diyos. At kung sino mang magsisisi sa kasalanan at sasampalataya sa Kanya, ay mayroong pag-asa ng buhay na wala. Salamat sa Panginoon, si Tatay, ginawa ng mga anak na talagang ipakilala sa kanya ang Panginoon. Share ang Ebanghelyo. Salamat sa pagbabagong ginawa nito sa kanyang buhay. Dahil po doon, tayo may pag-asa na siya nasa piling ng Panginoon. Malungkot man, pero mahalaga may pag-asa. Kaya tayo po, ngayon, ay nais kong ipanalangin. Pwede po bang lahat tayo ito mong sino man po sa inyo ang kinakausap talaga ng Diyos ngayon at talagang naging malinaw sa inyo ang Ebanghelyo? Maaari niyo po ba yung ipahayag sa inyong labi? Sapagkat ang sabi po sa Biblia, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Nais ko po na gabayan kayo. Hindi po yung pagsunod sa prayer ang nagliligtas, kundi po yung pananampalataya sa puso. Kaya po, kayo po ay sumunod sa panalangin ito bilang gabay lamang. Kung nais nyo pong ganap na magsuko ng inyong buhay sa Panginoon. Sundan niyo po ito. Panginoong Jesus, ako'y makasalanan. Inaamin ko po iyan sa iyo. Sa hapong ito, ako'y nagsisisi, humihingi ng tawad, tinatalikdan ang buhay na makasalanan. At ako po ay sumasampalataya sa iyo, O Jesus, na namatay, inilibing, at muling nabuhay upang ako ay maligtas. Maraming salamat po sa pagmamahal niyo sa amin. Ito po ang aking panalangin sa tanging pangalan lamang ng aking Panginoong Jesus Cristo. Amen. Ako na lang po magpe-pray. Salamat po sa napakagandang Ebanghelyo na nakarating sa aming Panginoon. At salamat po sa pagkakataong aking maipasa ito sa mga taong nandito. Dalangin ko po, Panginoon, nawa ay patuloy kayong kumilos sa puso't isipan ng bawat isa. At ang Banal na Espiritu ay patuloy na mag-convict sa puso ng sino mang nandito, Panginoon Diyos. Marahil ay
hindi pa, Panginoon Diyos talaga, ganap na sumasampalataya sa iyo. Yung kagaya ni Lydia, may you open their hearts, Panginoon Diyos. And may you work in their lives, Panginoon, so that they would really live in Jesus Christ, Panginoon Diyos, as their Lord and Savior. And this is our prayer. In Jesus' name. Magandang hapon po. Palahin po tayo. Bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o maikukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigan matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mabilang pagkakataon, patunay na katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluha ng pusong nasugatan, sa pagsubok na iyong pinahintulutan. Salamat, Panginoon, sa katugunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa'kin. Salamat, Panginoon. Salamat. Ikaw ay mabuti bawat sandali sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o maikukubli, maging sa dilim ng gabi. Sandigang matibay ang iyong pangako, lakas sa pag-asa ng aking puso.
Good afternoon, everyone. We're here today to celebrate the life of my grandfather, Tatay Rico, a truly remarkable man. For those who don't know me, I'm his grandchild through his first daughter, Rinette Bakay Berberabe. I am Kyla Chloe Dayan Bakay Berberabe, known by many as Chloe. As we gather here, I want to first of all extend my gratitude to all the relatives, friends, and attendees who have come today to honor this great man, a wonderful father of his 9 kids, and a caring, loving grandfather to his 34 grandchildren. A person who we have all come to love and cherish for many years. Tatay was always the most caring, selfless, and loving grandfather. I remember him giving me baon when I go to school because my mom had no money to give. Kahit na minsan kakaunti lang din ang pera niya, binibigay pa rin niya sa amin magkakapatid, makapasok lang kami noon sa school. His favorite thing to do was giving us ulam na gulay. He always does that when he cooks. He also loves seeing us complete magpipinsan and kanyang mga apo at kanyang mga anak. Palagi siyang masaya at nakangiti kapag nagsasalo-salo lagi kaming kumain magkakasama. He also loved spending his time watering his plants. Ang kanyang maliit na balagan sa harap ng kanyang bahay. May mga small misunderstandings man po kami minsan at lagi kaming napapagsabihan ng lolo. Matigas po kasi ang ulo ko minsan. But that made me more capable and understanding in life. I learned how to be strong, how to be resilient, and how to accept the things we cannot change. Just having a tiny regret that I wish I had given more time to talk with him. To apologize and say sorry, to thank him for everything he had done for the family, and tell him, mahal kita tatay. He taught me the importance of family, of always being there for one another, and of never giving up on the things you enjoy and love. His life was a testament to hard work and dedication. His strong hands, shaped by years of labor, were equally adept at building furniture and gently cradling his grandchildren. He was a man of strong character, and his values will always guide us. Though he's gone, his spirit will forever echo in our hearts, reminding us to cherish each moment. We find comfort in knowing that his love will forever surround us. Tatay, thank you for being the best grandfather a person could ask for. You were a source of strength, wisdom, and unwavering love. Your legacy of kindness and generosity will live on in the hearts of all who knew you. Your love will forever be etched in our hearts. We will forever cherish the memories we made together. Rest in peace, Tatay, and know that we love you and will miss you always. Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. March 1, ang tatay ho ay nakatayo sa bandang gitna niyan dahil nagkaroon po kami dito ng district assembly at kasama pa namin siya March 1. So may mga tables po diyan dahil nandito yung mga kapastoran
So, siya po ay kasama namin noong araw na yon. So, sa lahat naman siguro ay kilala na ako. Ako po ang pangalawang anak ng tatay at ng inay. Nabigla po kami sa pangyayaring ito. Dahil 3 years ago, doon po sa mga nakakaalam, sa mga hindi nakakaalam, siya po ay na-angioplasty. At nung panahong yun, dumaraing na siya 3 years ago. By parang November, December, nakakaramdam na siya ng hirap ng paghinga niya. So, we decided, yung family, na pa-check upan po siya. At ang rekomendasyon ni Doc Marlo ay ipa-angiogram para malaman kung ano nga po ang kalagayan ng puso ng tatay. So, medyo may kamahala naman ang pagpa-angiogram at wala pang kaming sapat na halaga nung panahong yun. Pero pinagsumikapan ng family na magkaroon ng sapat na halaga upang siya po ay sumailalim sa angiogram. Yung po'y pag-alam lamang ng kung may bara ang ugat ng puso. So we decided na dalhin po siya sa isang ospital sa Quezon City. At nalaman po doon na mayroon siyang 6 na ugat na barado. Kaya naman, sa tuwing siya po ay aatakihin ng hirap ng paghinga, yun ho yung panahon na ang aking pakikipag-usap sa Diyos ay, kukunin mo na ba ang tatay? Dahil yung hirap ng paghinga, na para bang talagang sa isang iglap ay pwedeng maputol at siya po ay kuhanin na ng Panginoon. January 4, gawa po yung angiogram. Kami magkakapatid, aking bayaw na si Moy na laging siyang pag-drive namin. At yung kami magkakapatid, ang kuya, yung pa mga kapatid ko, pinaliwanag ng doktor yung kita namin doon sa monitor habang siya ay nandoon sa isang aparato na kinakailangan na talagang i-angioplasty siya. Urgent, dahil anytime pag bumigay, talagang wala na. So, medyo hirap pa nga kami na manap ng pang-angiogram. Eto, at ipapa-angioplasty siya. Ang una, nagpa-quotation po kami sa Heart Center. Bumalik kami doon after a week para magkaroon ng ideya kung magkano. Ang quotation na binigay sa amin ay between 500K up to 700K. Napakalaki. Wala naman kaming ganun halaga during that time. Pero dahil sa mahal namin ang tatay at gusto namin na makasama pa siya ng matagal, nanalangin kami sa Panginoon, humingi ng kanyang tulong upang ma-provide ang ganong kalaking halaga. Then, noong January 15, so ilang araw lang po yun, sabi natin, sige, kami magkakapatid, ang inay, nag-decision kami even doon na wala kaming hawak na ganong kalaking halaga. Sige. Parang may kasalan pa doon kina Kuya Tony. Hindi na kami nakapunta nung gabi yun dahil paspas kami papunta ng Maynila at talagang naghahabol ng hininga. So, nakapunta kami doon at
siya nga po ay sumailalim sa angioplasty. Gusto kong samantalin ang pagkakataong ito na pasalamatan. Hindi ko man mabanggit isa-isa yung mga individual. Alam ninyo kung sino kayo. 3 years ago, kayo ay dumamay din sa amin. Nandun din kayo at kami ay inyong inalalayan sa panahong yun na ang tatay ay angioplasty at napakalaking halaga ang kailangan para maisagawa yun, para kami ay makalabas. Mga kaibigan ng tatay sa maraming tumulong, hindi ko na po mabanggit isa-isa. Sa mga kamag-anak na talagang financially ay tumulong sa amin. Dahil ako po ang nagbantay sa kanya sa heart center, nag-ayos kasama ang kapatid ko, si Rina, si Ate Glessy, yan, mga nandun sila sa Maynila para isaayos. Akala ko ang babayaran namin mga 700,000 lamang. Wala pa pala doon ang doktor. Yan ang total bill namin, kulang-kulang na 1 milyon. Nandun na po kami nung araw na yun. Natapos yung angioplasty. Kapag pahinga, naayos namin yung papers paglabas niya. Pero may additional pa pala. Panalangin, tawag ng tulong sa mga kakilala, mga kamag-anak, para na po mapunuan yung malaki pa rin kakulangan. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Dahil pinunuan niya gamit ang mga tao, mga kamag-anak, mga kaibigan, iglesia sa aming distrito, ang Communities of Bible Christian Fellowship, ang Bawang Bible Christian Church at ang iba pang mga churches at mga kaibigan ng tatay na mahal nila ang tatay dahil nalaman nila yung kanyang kalagayan. Di nakalabas po kami. Nabayaran yun. Na hindi ako titigil ng heart center para magwalis at magbugas ng CR doon. Dahil pinunuan ng Diyos gamit yung mga tao na tumulong sa aming pamilya. Maraming salamat po sa inyo. Nakarecover ang tatay. 3 taon namin siyang nakasama pa. Naging masigla. Habang kanina tayo umaawit, ang mamimiss ko, dahil noon, ang nauna actually, tatay at ang inay na nakakilala sa amin sa Panginoon, bago pa kami sa mga anak. Ang mamimiss ko lalo ay yung makita siya nakasama sa church, tataas ng kamay, maawit, sumasamba sa Panginoon. At yung kanyang pang-araw-araw na ginagawa. Pero sabi sa Biblia, may pag-asa tayo. May buhay tayong pag-asa. Even though ang tatay ay iniwan na nga po kami. Iniwan tayo. Pero ang pag-asa namin ay natin na siya po'y sumampalataya sa Panginoon, nagtiwala sa Panginoon, nasa piling siya ng Diyos. Nasa piling siya ng Panginoon. Medyo emotional nga lang po dahil napaka bigla yung pangyayari. Hindi na rin niya kami pinahirapan dahil hindi na siya nagpaalaga. At ngayon po, salamat sa inyong lahat dahil sinamahan niyo uli kami sa aming pinagdaraanan. Ako ho ay pastor. Marami na rin mga funeral service na pinangunahan, katulad ni Pastor Win. Pero sabi ko po, kapag kapamilyan mo na pala ang pumanaw, iba yung sakit. Iba yung sakit na mararamdaman mo.
ibang yung lungkot na mararamdaman mo. Pero ganun pa man, tayo po ay titiwala sa Panginoon nang lahat ng bagay ay nangyayari ayon sa kanyang kalooban. At may mabuti pa rin dahilan ng Diyos sa bagay na ito. Nung ang tatay ho ay nag-a-abroad pa, during 1980s, excited ako pag aalis siya dahil ihahatid namin siya sa airport. Siyempre, bibihira makakita pa noon ng aeroplano. Kaya pag aalis siya, so ako mismo excited, ihatid siya. Dahil makakakita ko ng malaking aeroplano ng personal at malapitan. Pero kanina ho, nung alas 11, alas 12 ng tanghali, parang hirap umakbang palabas ng bahay. Dahil yun na yung huling pagkakataon na siya'y nandoon sa kanyang bahay. At hindi na babalik. Unlike nung siya ay napunta ng ibang bansa. Ganun pa man, ang ating niya pong pag-asa ay sa Panginoon. Dahil someday, makikita muli namin siya sa piling na ng Panginoon dahil kami rin ay nanampalataya sa Diyos. At kanina sa mensahe, napakalinaw. Kung gusto natin ang katiyakan na tayo ay makapunta rin sa piling ng Panginoon dahil ang buhay natin may katapusan, may tuldok, may expiration, hindi natin alam kung kailan. Pero once na tayo ay nagtiwala sa Diyos, kailanman yon, tiyak tayo isasapiling ng Panginoon. Muli po, maraming salamat sa BBCC family at sa bawat isa sa inyo. Kayo po'y naging kalakasan namin, sa totoo lang. Yung pumupunta sa amin, nakikiramay, kahit doon sa Facebook, nakikiramay, pastor, nakikiramay kami, condolences. Yun ho'y nababasa ko at yun ho'y nagbibigay sa akin, sa amin ng encouragement. Salamat po, pagpalain po tayo ng Panginoon. Magandang hapon po sa ating lahat. Mag-umpisa muna ako sa Bible verse para ma-comfort ang lahat ng ang ating mga puso. Sa Romans 8, verse 38, sabi po dito, "For I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord." Napakagandang ng Panginoon. Walang makakapaghiwalay sa atin sa Panginoon. Ano yung pangako natin tayo kasama? May kamatayan, ang mga anghel, ang hawak, ang kahit na anong bagay. Ang tatayo ay nawala ng biglaan. Ngunit ang Panginoon ho ay
hindi nabigla. Lahat kami nabigla, ngunit ang Panginoon hindi nabigla. At dahil siya ang may akda. At kami ay pinihiyaan ng Panginoon ng Ama na malakas, patipuno, at matapang, at protekta sa aming magkakapatid, at nag-ingat sa aming magkakapatid, sa kanyang mga apo, nagmahal sa amin. At salamat sa Panginoon sa mabuting Ama na pinagkaloob niya sa amin. Maraming naiiwang aral ang tatay sa amin, maraming lesson na itinuro sa amin na nawa ay magamit namin sa aming buhay bilang isang mga magulang din na mapalaki namin ang aming mga anak ng tama, may pagtutuwing, pagmamahal at pagkalinga. Naging luksaman kaming lahat sa pagkawala ng tatay. Alam namin na siya ay nasa piling ng Panginoon, inaaliw ng mga anghel. Nasa harapan ng Diyos na buhay at ng kabanal-bananan. At that is our great comfort na siya ay nasa piling ng Panginoon. Mananatiling buhay ang tatay sa aming puso, sa aming isipan, mula sa aming pagkabata hanggang ngayon. At sa habang kami ay nabubuhay, siya ay nasa aming puso, buhay. At lumipat man siya sa kabilang buhay, parang nag-a-abroad. Kaya lang hindi siya yung babalik. Kami ang susunod, tayo ang susunod sa tamang panahon na itinakda ng Panginoon. Salamat po sa inyong pakikiramay. Salamat po sa inyong presensya. Salamat po sa inyong mga message at encouragement. At mahal na mahal namin ang tatay. At hanggang sa muli po, panahon ng Panginoon.
faith we can see it afar, for the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. We shall sing on that beautiful shore the melodious songs of the blessed, and our spirits shall sorrow no more. Not a sigh for the blessing of rest in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. To our bountiful Father above, we will offer our tribute of praise for the glorious gift of His love and the blessings that hallow our days in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. We shall meet on that beautiful shore. Bakasyon! Tatay, baba mo yung damit mo! O yan, inay, ang tatay, o, nagpapakasyon, nagsuswimming. At this point, ay nais ko pong tawagin ang immediate family. So, Tatay Rico was survived by her lovely wife, po, si Nay Juanita, pamunay ng mga anak at mga manugang, and 34 yata na mga po. Pwede po bang tawagin dito yung immediate family para lang po ating mga panalangin. Wala po sa lahat sa as I pray for you, you hawak ng kamay or embrace one another. Sapagkat una po ang lakas ay galing sa Diyos, pero ilakas din po buhat sa pamilya. Diling buhay ang legacy ng tatay sa inyong mga puso tesino. Sabi mo na lang. Naalala namin, Panginoong Jesus, nung mapalitan ninyo na ang inyong pong kaibigan si Lazaro pumanaw. Ang shortest verse sa Bible sa English translation is Jesus wept. Sabi po ng mga Hudyo, nakakita sa inyo, tunay na mahal nila ni Jesus si Lazarus. Lord, they are not grieving because they have no hope. They know where their father, Lolo, is right now. But they are grieving because of love. Mahal po nila ang tatay
pamilya, Panginoon, ang kanila pong pagpapahalaga sa kanila pong minamahal na tatay, lolo, at maging sa iba pang mga mahal sa buhay nandito, may kapatid man, mga kaibigan, pagpapinsan, kamag-anak. Lord, my prayer is that you would help the family to navigate through this season of grief, Lord, with the hope that they have in Jesus Christ. And at times that there will be intense sorrow and pain, O God, I pray that the fruit of the Holy Spirit would abound in their lives. And they will experience that love, joy, and the peace that surpasses all understanding. At nawa po, Panginoon, lagi na yung katotohanan sa inyong mga salita. Na dahil nga ang tatay nakakilala sa inyo, at salamat sa Lord, siya pala ang ina, ang unang nakakilala sa pamilya. Sila po'y may pag-asa. Na ang tatay po, pagamat kaming lahat lumuluha dito, pero siya ay panatag, payapa, at maligaya sa piling ni Jesus. Kaya Panginoon, inaamin po namin na sa ganitong panahon, pagamat kami naniniwala sa inyo, kami ay nalulumbay, Panginoon. Pero salamat dahil ikaw ang Diyos na willing i-accommodate ang aming pagiging tao at pagiging totoo. At handa kaming gamayan sa mga ganitong sitwasyon. Sabi mo nga po, rejoice with those who rejoice, and weep or mourn with those who weep or mourn. So Lord, alongside the family, kami pong nandito, we mourn with them, Panginoon Diyos. Not because of the loss of hope, but because of the love that they have, Panginoon, that we have for Tatay Rico. Mga minamahal, pagpalain nawa kayo at ingatan ni Yahweh, naway kahabagan niya kayo at subaybayan. Lingapin nawa niya kayo at bigyan ng kapayapaan sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ang pagkakataon ng pamilya na lumapit